Talaga natin maiwasan yan sa mga alaga natin mga sisiyo na mayroon silang magkasakit ng sipon. Kaya lagi kong i-advise sa inyo mga baguhan pa lang, nisisir ko sa inyo ang aking kalaman sa pagpili sa ginamit kong materialis. Ang pagpili ko kasi, ginamit ko talagang inahin yung mula pagka-day-old niya, naglaki siya nga hindi nakaranas ng sakit-sakit. Pati ang lalaking ipinaris ko yung naglaking healthy, hindi sakitin. Kaya ang mga resulta sa mga palahi ko ngayon, kahit tag-ulan ngayon, may mga sisiw ako, hindi tinatamaan ng sakit na sipon. Kasi nakukuha nila na mamana sa aking ginamit na pang materialis na babae lalaki nga healthy naglaki, hindi sakitin. Kahit naka-immunize ang isa ka manok, kapag ang lahi talaga niya yan, nagdaan ng mga sakit-sakit na naglaki, yan ang ginamit yung kinuhaan yung lahing inahin at saka yung lalaki nakaranas ng sakit-sakit, ganun din talaga ang kanilang mga anak, lalong-lalo ngayong taglamig, tag-ulan, mayroon talagang magkasipon yan. Ito ang pagpapatunay ko sa inyo, kaya ibinahagi ko sa inyo, nisisihir ko sa inyong mabaguhan pa lang ang aking kaalaman sa pag-alaga ng manok, pagpapalahi ang pagpili. Yung manok kong pinapalahi na kinukuntin kong pinakamatanda, pinakamagulang ko na 8 years mahigit na, ang mga anak talaga yan, hindi mga sakitin. Isipin nyo, ang tatlo kong apo, malaki na ngayon, yung isa, grade 6 na, yung dalawa, hindi pa ipinanganak, manok na yan, pinapalahi ko na. Pero hanggang ngayon, yung matandang manok na yan, hindi talaga nagkasakit ng sipon yan. Hindi nagkasakit-sakit, kaya tumagal yan. Ang unang mga ginawa kong pampalahi na manok, ang tagal na nawala. Dinaan-daanan lang yan sa mga anak niya. Ang mga anak niyan, may ginamit kong pampalahi na anak niyan, pero medyo maiksig buhay sa kanya. Nauna sa kanyang nawala, pero siya hanggang ngayon buhay pa kahit matanda na. Kasi hindi talaga siya sakitin. Ilang years ko nang ginagamit pampalahi siya, pero hindi ko yan nakita na nakaramdam ng nagkasakit-sakit, sinisipon. Hindi ko yan nasubuan ng antibiotic para sa sipon. Mula sa simulang ginagamit ko siyang pampalahi, yung bandid ko ng bakbakan, yan ang manok ko nga ang kanyang mga lahi, bihira lang magkaroon ng sakit na sipon. Di magkaroon man og sakit na sipon ang mga anak niyan kung ang inahin kong nagamit na parisan na lahing siponin, doon yan nagkaanak ng magkaroon sipon. Pero ang ipaparis ko sa kanya nga inahin babae nga hindi nagkasakit, healthy naglaki, pag iyan ang gamitin kong ipapari sa kanya, ang mga anak hindi talaga makaranas ng sakit-sakit. Yan ang totoo niyan. Kaya ibinahagi ko, isisir ko sa inyong mabaguhan ang kaalaman ko sa pagpili ko, na pagdaanan ko na ito sa manok ko ngayon, na hindi ako nagbigay gamot-gamot niyan. Ilang years nang ginagamit ko pampalahi, 8 years na, pero hindi siya nagkasakit-sakit ng sipon. Kaya yan ang nimintin ko, at saka ang kagandahan pa, hindi siya sakitin. Ang kanyang mga lahi, ang kanyang nagiging mga anak, pati sa mga kapu-apuhan niya, mga maganda ang mga kinalabasan sa mga anak na lalaki, ang record of performance. Yan ang buhay ng manok kong pinagulang ko, nimintin kong pinadami kong kinuhaan kong lahi. Kasi nang hinayang ako nga yan pa ang mawala sa akin, kasi ang dami nang nakagusto niya na gustong bibilhin, inopiran ako ng medyo magandang presyo, pero hindi ko ibinigay. Alam niyo kung bakit? Ang inoper sa akin, walang-wala lang yan sa kinikita ko sa nagiging mga anak niya. Kasi ang dami ko nang naibintang mga anak niyan, nakapiran na ako sa kanya. Malaki na ang aking kinikita sa kanyang mga anak na layout ibinta ko sa katagal ko nang ginamit siyang papalahi. Tapos marami pa ang ipinalo sa ginamit kong pang personal, kong pang entry sa industry sa laro sa manok. Kaya yung manok na yan, minamahal ko ng husto yan. Kaya hayaan ko lang siya kung hanggang saan talaga ang buhay niya sa kaniyang katandaan. Yan totoo. Kasi bihira lang sa nag-alagang manok na mapaabot mo yan na ganyang edad, 8 years mahigit. Bihira lang yan. Iyan pa ang manok kong umabot ng ganyang edad, kasi ang mga manok ko sa totoo lang, pinakamataas na niyang 4 years old, 3 years old, 3 taon, 2 taon.
Pag ang mga manok ko nga pang out, pang binta, swerte na yan kung abutin ng 1 taon hindi pa nabili. Kasi ang mga manok ko dito na mga palahi, mula sa 3 months, 4 months, 6 months, 7 months, binibili na yan. Kasi hindi rin ako nagbinta ng may edad na dahil lugi ako. Kapag ang manok mo ibibinta, paabutin mo ng 2 taon na, tapos bibilhin lang ng mababang presyo, lugi na tayo sa ating ginagastos sa ibinigay natin sa pang-araw-araw na pagkain at sa vitamins. Lahat na pangailangan sa manok, binibigay natin yan kung nag-breed, nagpapalahi tayo. Kasi ang mga manok natin, ayaw natin na may mga lisa, may mga kuto. Kailangan pinupurga natin yan, pinapalaguan pa natin ng tubig na may halong wash out shampoo. Ganyan ang pag-alagang manok, ginagastusan natin. Tapos pagdating ng 2 taon, bibilhin lang ng mababang presyo. Hindi ko na ibinibinta yan. Ginamit ko na lang yan ng pang-personal kong pang-entry-entry sa industriya sa laro sa manok. Kapag ang manok ko may edad na, nagbibinta ako basta mula sa 6 months, 7 months hanggang 1 taon lang ako. Pero pagdating na ng mga ganong edad, may 1 taon, 2 taon, hindi na ako nagbibinta niyan kasi lugi na nga ako kapag ibibinta ko. Pero okay naman yan kapag mayroong mag-offer na sa tingin ko nga hindi ako lugi sa aking ginagastos. Kasi ako kasi nagpapalahi ng manok sa katagal ko na, mula bata pa ako, nagpapalahi na ako ng manok. Ang isa ka manok, alam ko na pagdating ng 1 taon, ilan na ang ginagastos ko bawat isa. Kaya kabisado ko na ang presyuhan sa manok. Pero nagkadepende kasi yan sa uri, sa kustura, sa quality sa manok. Magkaiba-iba ang presyo. Kahit matanda na ng manok yan, kapag mababa ang uri sa pagka-quality, halimbawa Mistisuin lang, Tagalogin, ang quality lahi sa manok, kahit 6 months pa lang yan, mas mataas ang presyo yan sa nag-edad og 2 taon na mababa ang uri sa pagka-quality. Ganyan ang presyo sa manok. Kasi ang mga magmamanok ngayon, ang mahilig sa industriya sa laro sa manok, magaling pumili. Alam nila yan. Sa galaw, sa kilo sa manok, at saka sa tilaok pa lang. Kapag magmamanok ka tulad sa akin, pag tumitilaok ang manok, kahit hindi ko nakita, kahit nasa damuhan pa yan nilalagay, sa mga puno ng saging, kahit itatago pa yan, basta magtilaok kay, doon ako mapalingon og asaan banda ang tumitilaok na alam ko nga quality na manok. Kabisado ko yan dahil mula bata pa ako nag-alaga na ko ng manok sa Negros hanggang napunta ko dito sa Metro Manila. Walang tigil, tuloy-tuloy ang aking pag-alagang manok. Yan totoo. Hanggang nasiglakihan na lang ang aking mga apo. Hindi ako tumigil sa pag-alaga ng manok. Kaya ang aking mga ginawang content video, ibinahagi ko lang sa inyong mabaguhan pa lang. Parang malalaman niyo ang aking nalalaman din. Yan lang. Thank you ulit sa pagmunod. Bye-bye.